Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sister Neneng Gonzales. Narito po tayo sa ating ikalimang online prayer meeting. Kamusta po mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa inyong katapatan, kabutihan sa ating buhay. Babasahin ko po ang ating mensahe ngayong gabi sa unang Korinto 1:8. Kung makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa Korinto, unang Korinto 1:8. Ang sabi po rito, kayo ay aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon. May tatlong paalala ang Diyos dito sa mga sinasabi niya. Pinapaalalahanan tayo na narito po tayo sa diwa ng pagtitiis dahil sa nangyayari sa ating bansa ngayon na may mga batas tayong pinatutupad upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Ang sabi po doon sa mensahe, sapat na ang mga itinuturo sa atin, mga salita ng Diyos para tayo ay makaunawa, maintindihan natin at maalala natin lahat ng ating pinag-aralan sa pamamagitan ng mga nagtuturo sa atin, mga leaders na darating ang mga kapighatian hindi lang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Pinapaalala po sa atin ng salita ng Diyos ang pagtalikod sa pananampalatayang Kristiyano. May tanong po rito, lagi kayang makapagtitiis o makapagtitiyaga ang mga tunay na mananampalataya sa kanilang pagtatalaga bilang mga Kristiyano o maaari kaya siyang tumalikod sa pananampalataya? Mga kapatid, alam naman natin yun na sa Matthew 24, alam ko nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos na pinapaalala lagi, paulit-ulit na pinapaalala na tayo ay dadaan sa sa mga pagsubok, matitindi man ito o hindi, pero ang nararanasan po natin ito ay maaring bago sa atin dahil ngayon lang tayo nakaranas ng ganito. Ang paalala po sa atin ay sa Marcos 13:13, sabi po rito, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sabi po ay, dapat matatag na pagkakatayo sa pananampalataya. Tayo po bilang mananampalataya, ano man ang estado mo ng buhay, mahirap ka mang mananampalataya, mayaman ka mang mananampalataya, ano man ang estado mo sa buhay, kapag nanindigan tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, walang hindi po pwedeng hindi ka sasalungatin. Kagaya po ng nararanasan ng ating presidente at ibang mga senador, na maging sa kanilang pagtulong ay alam natin na maraming sumasalungat sa kanila. Tayo po, ang ating role po dito ng mga mananampalataya ay sa maliit na bahagi ng ating buhay, anuman ang merong ibinigay ang Lord sa atin, ay i-share po natin sa ating kapwa. Dahil alam natin ang kalagayan ngayon ay hindi po mga kapatid madali. May pera ka man, konti man ang pera mo, pare-parehas lang po ang kalagayan natin. Ang pera hindi siya maging daan para manatili tayong buhay sa panahong ito. Ang sinasabi po rito na matatag at pagkakatayo sa pananampalataya, sumunod po tayo sa mga inuutos sa atin ng ating presidente. Ang Diyos ay kumikilo sa ating bansa sa pamamagitan ng ating presidente. Ang ating pananampalataya hindi matatawag na pananampalataya ng isang Kristiyano kung tayo ay makikiisa doon sa pagsalungat, doon sa tayo ay parang umaayon tayo doon sa mga pagkukulang na nagagawa ng ating gobyerno. Mga kapatid, yung katatagan na mayroon tayo ngayon, kung gaano man kaliit, kung gaano man kalaking katatagan, makiisa po tayo
doon sa sinasabi ng ating Pangulo upang ang ating kalagayan ngayon sa buhay mas mapadali ang ating mga pagsubok na nararanasan. Kasi hindi isang tao lang ang may pagsubok ngayon. Lahat meron, pati ang ating presidente na bibigatan na po siya. Dito po sa isang paalala sa atin, sabi po rito sa ikalawang kronika 16 verse 9 sa ating mga Biblia. Kung hindi pa natin mabasa ngayon ay basahin po natin pagkatapos natin na sa ating prayer meeting. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Siguro magtatanong tayo, anong kaaliwan ba ang binigay ng Lord dito? Nasumpungan kaya tayo ng Diyos na tapat sa ating pananampalataya? Maaring meron tayong resources ngayon na ibinigay ng ating gobyerno. Pero kapatid, hindi yun ibabase sa ating pananampalataya na pinapapala naman kami ng Diyos kasi meron namang resources na binibigay ng aming gobyerno. Hindi lang yung kapatid. Alam natin yun na sinasabi na ng ating Pangulo, hindi kakayanin kung hahabaan pa ang pagla-lockdown na ito, hindi kakayanin ng ating gobyerno ang mga resources na ibibigay sa mamamayan sa buong Pilipinas. Ang magagawa natin ngayon, ang ating pananampalataya, anuman yung dumating sa atin, may kasamang panalangin at pasasalamat. Dahil doon sa ating kalagayan ngayon, nakasalalay dito ang ating pagsunod. May binibigay na ang pamahalaan sa atin, pero marami pa rin sa atin sumusuway, lumalabas. Paano nga ba paiiksiin ang trahedyang ito na ating nararanasan kung tayo ay patuloy na magmamatigas at susuway, lalabas pa para masunod natin ang gusto natin. Sabi doon, hindi ang Pangulo lang ang nagsasabi ditong huwag lumabas. Ito ay patakaran ng Diyos para mapaikli ang ating dinaranas na nakatayuan ngayon. Sabi po rito, minamasdan tayo ng Lord upang tulungan. Paano tayo tutulungan kung tayo mismo wag nawa masumpungan na tayong mga mananampalataya isa doon sa mga hindi sumusunod. Mahalaga ang obedience. Nasa training ground po tayo mga kapatid. Dahil pinauna na ng Diyos na hindi lang itong mga pagsubok na itong ating dadaanan bilang mananampalataya kay Kristo. Ngayon makakalaya-laya pa tayo. Kasi nakakalabas pa tayo. Ito'y training ng ating buhay bilang Kristiyano, self-discipline. Kapag sinabing self-discipline, yun ay galing sa Diyos. Hindi lang galing sa ating presidente. Kumikilos ang Diyos sa atin. Doon sa ating pananatili sa ating tahanan. Kapatid, naaaliw na tayo. Ano bang ginagawa natin? Sa cellphone, sabi nga doon sa mga comments, nakakamusta mo yung mga kapatid mo, hindi mo nakikita. Yung napakalayo mong kamag-anak, kaya nakamusta mo na. Nagsishare na tayo. Mga kapatid, yun ang gusto ng Lord. Na ang salita niya ay patuloy na maibahagi saan man makakarating sa pamamagitan ng ginagawa natin na pagte-text o pag-message sa kanila, paalalahanan. Higit doon mga kapatid, bahagi natin ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi niya, aaliwin tayo, tutulungan tayo. Tama, tutulungan tayo ng Diyos dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Pero kung tutulungan tayo ng Diyos, tulungan din natin ang ating pamahalaan dahil dito kumikilos ang Diyos sa ating pamahalaan para utusan sila, para bigyan tayo ng ating ikabubuhay. At nalangin ko na sa gabing ito, ano man ang ating katatayuan, yung iba sa atin may mga karamdaman, hindi makapagpagamot.
natatakot na baka doon sa pupuntang ospital mahawa pa. Tanging ang Diyos lang ang ating pag-asa. Tanging ang Diyos lang ang may magagawa sa atin. Maging totoo po tayo sa ating pananampalataya, kapatid. Maging matatag, maging matibay, at hindi lang puro kasiyahan natin ang ating aasamin. Bigyan natin ng lugod ang Diyos. Kung gusto natin maglubag ang kalooban ng Diyos sa ating kalagayan ngayon, marami tayong pwedeng gawin. Magkaisa po tayo. Ilabas ang ating tinig na yung mga komento na binabagsak ang ating gobyerno, wag po natin gagawin yun. Pwede tayong magbigay ng message sa kanila na kailangan natin magkaisa, higit sa panalangin. Hilingin natin sa Panginoon. Nakikilos siya doon sa ating kagustuhan na matapos na ang trahedyang ito na ating nararanasan. Sa huli, tayo po ay dito po tayo sa ating prayer items, mga kapatid. Ang panalangin natin ang buong bansa o kaya ang buong mundo, ang ating Pangulong Duterte, na tapat siyang nagsasabi, nahihirapan na rin siya. At nag-aalala siya sa kalagayan ng Pilipino na wala ng resources na maibigay. At ipanalangin natin ang ating mga kababayan na patuloy na nagmamatigas, sumusuway, na wag nang lumabas. Makadama sila ng pagmamalasakit sa kapwa Pilipino para bumaba na po ang ating bilang ng mga nakontaminate at makatuklas ng gamot laban sa deadly virus na ito na lumalaganap sa buong mundo. Mga kapatid, sabayan po ninyo ako sa panalangin. Purihin ka, dakilang Diyos. Aming Ama sa langit, nakatunghay ka sa amin ngayon. Lord, hindi lingid sa inyo ang nagaganap sa buong mundo. Inaamin namin na hihirapan kami, Panginoon. At sa kalagayan namin ito, O Diyos, nakasalalay ang aming pagsunod ng mga babala, mga paalala. Marami ng taong nagsasabi, lalo na ang mga namumuno sa aming gobyerno, na manatili sa tahanan para hindi na lumagana pa at dumami pa ang ma-infected, Panginoon, ng virus na ito. Marami na pong buhay ang nalagas, Panginoon. Mga frontliners, mga doktor, mga nurses, lahat sila na nasa labas na nangangasiwa at tumutulong para sa mga kababayan na na-infected ng coronavirus. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na aming nagagawa. Patawarin mo po kami sa aming katigasan ng aming mga ulo na pinagbabawal na. Lord, nakasalalay doon ang kaligtasan ng buong mundo. Hindi bago sa amin ang mga trahedyang ito dahil sa lumang tipan, naranasan na rin ng mga unang mga tao sa lumang tipan ang kananasang ito nang dahil sa katigasan ng ulo, tumagal pa ang mga problema na kanilang nararanasan. Tulungan mo po kami at hinihiling po namin na maglubag ang inyong kalooban. Tulungan mo po kami na masunod namin kung ano ang inaatas ng aming gobyerno sa mga panahong ito, O Diyos. Lord, sa mga oras na ito, marami na pong infected na nasa kanya-kanyang mga pagamutan. Lord, makarecover sila, Panginoon. Mahirap yung kalagayan na yung iba sa kanila namatay na pero hindi nakita ng mga kaanak. Sa ganitong pagkakataon, nahihirapan po, Panginoon, ang aming mga kababayan. Lord,
marinig mo nawa, Panginoon, ang aming mga tinig na nagkakaisa, na humiling sa inyo, na maglubag ang iyong kalooban sa aming kalagayan, na matapos na ang trahedyang ito sa aming buhay, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang aming presidente, Panginoon. Divine protection, Panginoon, hinihingi namin sa kanya. Kalakasang pisikal ay patuloy mong ipadaloy sa kanya, Panginoon. Ingatan mo po siya. Kasama ng mga naglilingkod sa aming gobyerno, ang mga cabinet members, mga senador, mga congressman, mga gobernador sa lalawigan, mga mayors, hanggang sa barangay chairman. Lord, nawa sa mga ginagawa nila ngayon na sinisikap nilang maabot ang buong Pilipinas ang tulong pinansyal at mga relief goods, gawin nila ng buong puso na may pagmamalasakit, Panginoon. Dalangin ko rin po sa gabing ito na makatuklas kaalaman at karunungan, na makatuklas, Panginoon, ng bakuna para labanan ang tihak na impeksyon ng virus na ito sa aming bayan. At sa buong mundo, O Diyos, makatuklas ng panlaban sa deadly virus na ito, Panginoon. At Lord, salamat sa mga resources, Panginoon. Lord, hindi po kami hihingi ng maraming resources, Panginoon, dahil ang sinabi mo, sumunod kami upang mapaiksi ang nararanasan naming contamination ng virus na ito, Panginoon. Naririnig po ngayon ang panalangin ito. May nakakarinig man ng maraming tao sa panalangin ito. Naway mahipo ang kanilang mga puso na sumunod para matapos na yung hinihintay nilang paglaya, na mabalik sa normal ang kalagayan ng mga nagtatrabaho ay makapasok na sa kanilang kanya-kanyang pinapasukan. Hindi na magtagal ang ganitong sitwasyon. At Lord, higit mong hinihingi ang pagkakaisa, sama-samang panalangin na maipaabot namin sa inyo ang aming mga kahilingan na aming Diyos. Nalangin ko po, O Diyos, na pagpalain mo ang bansang Pilipinas na mapadali na ang virus na ito ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Maraming po salamat, Ama. Alam namin na ikaw lamang at wala nang iba ang pwedeng sumasansala ng virus na ito, Panginoon. Pero Lord, nais mo rin na kami sumunod sa inyo. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa paalala ng inyong mga salita na magpakatatag kami at magpakatibay sa aming pananampalataya. Kung meron man may sakit sa mga pamilya ngayon, Lord, healing in the name of Jesus. Healing doon sa mga na-infected na sila ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw ang aming kaaliwan. Ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako, na hindi mo kami pababayaan, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.